Usap-usapan na naman po sa buong Pi Network community ang patuloy na pagbagsak ng presyo ni Picoin. Mula po sa dating hype at matinding suporta ng mga pioneers, ngayon ay marami na ang nag-aalangang baka tuluyan ng mawala ang tiwala ng mga holders. Pero teka, bakit nga ba bumabagsak si Picoin? At ano po ang sabi mismo ng founder nitong si Dr. Nicolas Kokkalis tungkol sa nangyayaring price drop na ito. Kaya alaman po natin ang buong kwento at kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na interesado rito kay Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, sa kasalukuyan ay nasa mga presyong 0.5058 ang presyo na lamang ni Picoin kung saan ay bumaba ito ng negative 0.20% kamakailan lamang. Kung ikukumpara po sa mga nakarang buwan, malapit na po ito sa tinatawag na all-time low. At hindi lang basta ordinaryong pagbaba ito. Ang pagbagsak po ni Pi ay sinabayan ng pagbuhos ng 263 million na bagong Pi tokens sa market. Ibig pong sabihin, dumami po bigla ang supply ng Pi sa circulation. Kaya nagkaroon ng tinatawag na selling pressure o matinding pagbenta ng mga tokens ng mga holders. Bukod pa dito, nadamay din itong si Picoin sa mas malawakang pagbagsak ng buong crypto market. Nasa ilalim po ito ng tinatawag na market correction na naapektuhan ng mga issue tulad ng inflation fears at political tensions sa Middle East. Bumagsak po si Bitcoin sa ilalim ng presyong $99,000 at sumunod din ang pagbagsak ni Ethereum at maging iba pang mga malalaking altcoins. Kaya ang bagsak ni Picoin ay hindi lamang po isolated case. Parte ito ng mas malawakang bearish sentiment sa buong crypto market. Ngayon ay ano po ang naging sagot ni Dr. Nicolas Kokkalis tungkol sa nangyayari kay Pi? At ayan po, nagsalita na po ang founder ng Pi Network na si Dr. Nicolas Kokkalis para ipaliwanag ang mga nangyayari. Ayon sa kanya, hindi ito tunay na crash, kundi isang bahagi lang ng transition phase ni Pi Network. Ipinaliwanag niya na kahit bumaba ang presyo ni Pi, hindi ibig sabihin nito na nawawala na ito ng halaga o tiwala sa project. Sabi rin niya na nasa enclosed mainnet pa rin itong si Pi. Ibig sabihin ay hindi pa ito openly traded sa mga malalaking exchanges. Sa kabila ng ganitong kalagayan ay ipinagmamalaki pa rin ni Dr. Kokkalis ang matatag na fundamentals ni Pi tulad ng higit po sa 50 million users, active community na tinatawag pong pioneers at ang patuloy po na pagde-develop ng mga real-world applications sa ecosystem nito. Para po kay Ginoong Kokkalis, ang lahat ng ito ay parte lamang ng accumulation phase kung saan ay nagtatayo pa lang ng lakas ang project. At ayon sa kanya, darating ang tunay na value ni Picoin sa panahon na ilalunch na ang open mainnet at opisyal na itong maililista sa mga malalaking crypto exchanges. Sa mga hindi po nakakaalam ay partially open pa lamang po ang mainnet ni Pi Network. Kaya yung inaabangan dito is yung fully open na mainnet. Yan, ang kailangan daw ngayon ay ang pasensya, tiwala at focus sa mga tunay na layunin ng project. Ngayon ay may totoo bang long-term potential itong si Picoin? Ayon po sa Picore team ay tuloy-tuloy po ang development ng ecosystem ni Pi Network. May lumalawak po na adoption lalo na sa .pi domain auction na ginaganap ngayong buwan. Mahigit 123,000 na active bids na ang naitala na nagpapakita ng interest ng mga tao sa paggamit po ng Pi sa Web3 spaces at saka decentralized platforms. Ang Pi Day 2 event naman na gaganapin po sa June 28 ay isa na rin po itong malaking bagay. Marami ang umaasa na may malaking announcement ang gagawin ng Picore team. Sa mga nakarang events gaya po ng Pi Day nitong May, tumalon si Picoin ng 175%. Kaya kahit na may pressure sa presyo ngayon, may mga umaasang posibleng mangyari ulit ang ganitong biglaang pag-akyat.
Pero kailangan pa rin ng caution dahil may naka-schedule na 40 million token unlock ngayong July 1 yan, or July 1st. Kung mangyayari po ito ay maraming holders ang magbenta at posibleng bumagsak palalo ang presyo ni Picoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol kay Picoin? Ayan. Hindi rin po nagpahuli ang ilang mga crypto analyst sa pagbibigay ng kanilang opinyon. Ayon po dito kay Dr. Alcoin, isang kilalang crypto market observer, inaasahang mananatili po sa bandang 0.40 ang presyo ni Picoin hanggang sa katapusan ng August. Hindi raw po sapat ang buzz ng Pi Day 2 para baguhin ang bearish trend dahil wala pa ring sapat na market utility at saka liquidity itong si Picoin habang naka-enclose mainnet pa ito. Para sa mga analyst ay walang instant pump na mangyayari. Hindi pa raw ito ang tamang panahon para sumabog si Pi at maaring matagal-tagal pa bago makita ang tunay na recovery. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors na interesado rito kay Pi Network? Para sa atin dito sa Pilipinas, malaking bahagi ng crypto community ang sumusubaybay kay Pi Network. Marami po sa atin ang nagmina ng Pi gamit lamang ang cellphone sa loob ng ilang taon. Umaasang ito po ang magiging next big thing sa crypto. Kaya natural na nakakaramdam tayo ng pangamba sa bawat pagbaba ng presyo ni Picoin. Pero kung ikaw po ay isang holder, maaring nakaka-frustrate makita na bumababa ang halaga ng pinaghirapan natin na minina. Pero gaya po ng sinabi ni Dr. Kukalis, ang presyo ngayon ay hindi pa rin talaga nagpapakita ng tunay na value ni Pi. Dahil hindi pa ito openly traded, yan, fully openly traded, hindi rin tunay or hindi natin masasabi na ang tunay yung nakikita natin na presyo ngayon ay ito yung tunay na presyo ni Pi Network. Yan, malalaman po, in short ay malalaman daw lamang po natin ang tunay na presyo ni Pi kapag nagkaroon na siya ng listing sa mga malalaking crypto exchanges. Ayan, kaya kung ikaw po ay isang long-term believer, maaaring ito po ay ang opportunity para maghintay pa at obserbahan ang development ng ecosystem. Pero kung ikaw naman ay naghahanap po ng mabilisang kita, maaaring hindi pa ito ang tamang panahon para i-convert ang ating Picoin. Lalo na't hindi pa malinaw kung kailan talaga ila-launch or magkakaroon ng fully open mainnet. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, naiintindihan ko po ang frustration ng marami sa Pi Network. Taon na ang binilang at hanggang ngayon ay hindi pa rin bukas or hindi pa rin po fully open mainnet or hindi pa siya listed sa mga malalaking exchanges. Pero kung babalikan po natin ang layunin ng project, malinaw na hindi ito para sa short-term gain. Pinagtuunan ni Dr. Kukalis at ng kanyang team ang real-world utility at hindi lang basta trading. Para sa akin, dapat nating suriin ang dalawang bagay. Una, kung totoo bang may development progress si Pi Network, at pangalawa ay kung sapat ang transparency ng PiCore team para mapanatili ang tiwala ng community. Hanggat hindi pa po tapos hanggat hindi pa po nagkakaroon ng fully open mainnet at hindi pa handa ang infrastructure ng network, natural lang na mahirapan po ang presyo ni Picoin sa market. Pero hindi rin po ibig sabihin nito na wala na po itong pag-asa. Kung totoo po ang sinasabi ni Dr. Kukalis at kung magiging matagumpay ang fully open mainnet, maaaring maging isa si Pi sa mga pinaka-ambisyosong project sa crypto space. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.